Si Serena Jimenez. Niloko ng kanyang asawa na si Kent pagkatapos ng 2 taon nilang pagsasama. Nang kumprontahin niya ito at ang babae, ay pinahiya pa siya ni Kent. Sa hindi inaasahan, niligtas siya ni Xavian, ang boss ni Kent, mula sa kahihiyan. Inalok siya ng kasal ni Xavian para makapaghiganti siya sa asawa. Pero hindi akalain ni Serena na mahuhulog din pala siya sa bitag ng pag-ibig ni Xavian. Serena's point of view. Abala ako sa pag-aayos ng isang bouquet ng roses nang lumapit sa akin ang kaibigan at katrabaho kong si Rhea. Dala niya ang 1 dosenang rosas at pinatayo niya iyon sa flower vase upang hindi masira ang petals. Tiningnan ko ang buong flower shop na pagmamay-ari ko. Maraming mga mamimili ng araw na iyon. Valentine's Day na kasi, kinabukasan, kaya maraming bumibili ng mga bulaklak para sa mga kasintahan nila at mga mahal nila sa buhay. Napangiti naman ako dahil naalala ko ang aking asawa na si Kent. 2 taon na kaming kasal at masasabi ko na perpekto siyang asawa. Pinaparamdam niya sa akin palagi kung gaano niya ako kamahal. Kahit na wala pa kaming anak ay pinapahalagahan niya ang pagsasama namin. Hindi pa kasi kami handang magkaanak at desisyon naman namin iyong 2. Hindi pa kasi sapat ang naiipon naming pera para sa pagkakaroon ng anak. Ayaw din naming mahirapan ang mga anak namin kung sakali man. Serena, anong balak mo ngayong araw? Mukhang magiging busy tayo. Nasabihan mo na ba si Kent? Birthday pa naman nun ngayon. Biglang tanong sa akin ni Rhea. Bumuntong hininga ako at tinitigan ang inaayos kong bouquet. Alam naman niya na palagi akong busy kapag tuwing sasapit ang Valentine's Day. Lalo pat na taon ngayong araw ang kaarawan niya. Pero huwag kang mag-alala, yayayain ko siyang mag-dinner mamaya. Maaga tayong magsasara para naman may pagdiwang namin ang kaarawan niya. Ang swerte talaga ninyo ni Kent sa isa't isa, no? Halos hindi ko man lang nabalitaan na nag-aaway kayong 2 o nagkaroon man lang ng konting problema. Ang stable ng married life mo, friend. Sabi ni Rhea. Napangiti ako at tuluyan nang hinarap ang kaibigan ko. Sobra ko talagang swerte. Lalo na, isa sa magaling na empleyado si Kent ng sikat na hotels and management sa ating lugar. Sana ay malaki-laki na ang maipon naming 2 para magkaanak na kami. Ayun lang, hindi pa pala kayo nagkakaanak. Bakit naman? Sa estado ninyo, kaya niyo nang bumuhay ng 2 bata. Hindi pa kaya, Rhea. Sinusuportahan pa kasi ni Kent ang mga magulang niya, tsaka yung bunso niyang kapatid na nag-aaral ng piloto. Malaki-laki ang gastos niya kada buwan. Tumango naman sa akin si Rhea na wari bang nauunawaan niya ang mga sinabi ko sa kanya. Kung sa bagay, mahirap nga yan. Ipinagpatuloy na lang namin ni Rhea ang paggawa ng mga bouquet ng araw na iyon hanggang sa matapos namin ang mga orders. Pasado 5:00 ng hapon kami nagsara ng flower shop. Nakangiti kong pinadalhan ng mensahe si Kent ng oras na iyon habang patungo ako sa scooter ko na nakaparada sa labas ng shop. Sinundo naman si Rhea ng kanyang kasintahan kaya hindi kami sabay na 2. Bala kong tumungo sa isang sikat na restaurant para i-treat ng dinner ang asawa ko. Naisip ko na deserve naman niya ang fancy dinner dahil kaarawan naman niya. At naisip ko rin na bumawi sa pagiging caring at thoughtful niya sa akin sa loob ng 2 taon naming pagiging mag-asawa at 5 taon na magkasintahan. Malapit na sana ako sa restaurant nang bigla na lamang may kotse ang humarurot at inunahan ako sa parking lot. Biglang nag-init ang ulo ko dahil doon. Pinarada ko agad ang scooter ko sa gilid ng parking lot at hinintay na bumaba ang nagmamaneho ng kotse. Lumapit ako sa sasakyan at malakas itong sinipa ng 3 beses. Hindi ko tinantanan sa pagkakasipa hanggang hindi pa bumababa ang driver. Napasinghap ako nang masaktan ako sa huli kong pagsipa. Kasabay rin nun ang pagbaba ng may-ari. Nakasuot ang lalaki ng suit. Hindi ko agad siya nakilala dahil naka-sunglasses siya. Dinuro ko siya at pinanlakihan ng mga mata. Hoy ikaw, hindi ka ba nag-iingat sa pagmamaneho mo? Muntik mo na ako masagasaan kanina. I'm sorry miss, but I didn't see you. Please excuse. Huwag kang irresponsable. Paano ba naman na hindi mo makita ang nasa unahan mo? Wala nang araw naka-sunglasses ka pa rin. Feeling mo bagay sa'yo? Hindi naman. What do you want, miss? Di ka naman aksidente, di ba?
Nagpuyos ang damdamin ko nang marinig ang sinabi niya. Ano? So, dapat pala may mangyari muna sa akin ng masama para mag-take ka ng responsibility? There's no damage that I have done, so I won't take responsibility. Tsaka na lang kapag nabangga talaga kita at napuruhan. Stop scamming me, miss. Hindi na uso ang ganyan ngayon. Please excuse me. Apat ng kapal din ng... Natigilan ako nang makilala ko ang lalaki nang hubarin niya ang sunglasses niya. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Tinaasan niya pa ako ng kilay at hinintay kung ano pa ang sasabihin ko. Umurong lahat ng mga salita na gusto ko sanang sabihin nang mapagtanto ko na siya si Xavian Wellington, ang boss ni Kent. Nanatiling nakataas ang kilay niya habang hinihintay ako kung may sasabihin pa ba o wala na sa kanya. Pero nang hindi na ako nakapagsalita ay mabilis siyang tumalikod sa akin at pumasok sa loob ng restaurant. Ako naman ay naiwan na nakatanga sa parking lot. Nang makabawi na ako mula sa pagkakatulala ay agad kong tinawagan si Kent. Ilang beses ko siyang tinawagan pero hindi siya sumasagot. Bumuntong hininga na lang ako at pumasok na rin sa loob ng restaurant. Mabuti sigurong hintayin ko na lang siya dito sa loob. Bulong ko sa kawalan. Pagkapasok sa loob ay bigla akong nahiya sa suot kong simpleng bestida. Sumalubong kasi agad sa akin ang mga mayayamang tao na naroroon habang kumakain. Malakas pa ang tugtog ng piano na siyang mas nagpadala ng magandang ambience. Ginala ko ang aking buong paningin sa loob ng restaurant. Naghanap ako ng bakanting mesa para sa aming dalawa ni Kent. Subalit, natigilan ako nang mahagip ng aking mga mata ang isang pamilyar na lalaki. Sumalubong ang dalawang kilay ko nang mapagtanto na si Kent iyon. Tumatawa siya habang sinusubuan ang isang babae na mukhang mayaman. Mas nagitla ako nang hawakan ni Kent ang baba ng babae at halikan niya ito sa mga labi. Wala silang pakialam sa mga taong nasa paligid nila kung makita man ang ginagawa nila. Pinipilas ang puso ko habang nakatitig sa kanilang dalawa. Hindi ako makapaniwala na magagawa ni Kent sa akin ang lokohin ako. Akala ko ay napaka-perpekto niyang asawa dahil hindi niya ako sinasaktan at sinusuportahan niya ako sa lahat ng gusto ko at hindi niya ako binabalewala. Pero iyon pala, may kinikita na siyang iba. Kumuyom ang kamay ko. Kinuha ko ang aking cellphone at kinuhanan ko sila ng litrato. Hindi ako makapaniwala na sa 2 taon naming kasal ni Kent ay magagawa niya akong pagtaksilan. Lumakad ako ng tuwid patungo sa kanilang mesa. Huminto ako sa harap ni Kent na ikinatigil nila ng babae niya. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata niya na makita ako. Para siyang nakakita ng multo. Hindi ko inaasahan na iba pala ang kasama mo sa birthday mo, Kent. Bakit mo nagawa to sa akin? Tanong ko sa kanya. Pinipigilan ko ang umiyak. Ang kaninang gulat na mukha ni Kent ay napalitan ng isang malamig na ngiti. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng napakalamig na yelo at nagising mula sa isang napakagandang panaginip. Well, nakita mo na kaming dalawa. Hindi na ako magtatago pa sa iyo, Serena. Now that you caught us, we are now over. I'm moving on from you, Serena. Sana ay ganun ka rin. Hindi ako agad nakapagsalita dahil sa gulat at sakit na nararamdaman ng sandaling yun. Nauubusan ako ng hangin sa bigat ng dibdib ko. Tiningnan ko ang babaeng kasama ni Kent at nakangiti lang siya sa akin habang tinataasan ako ng kilay. Proud pa ang bruha sa pang-aagaw ng may asawa na. Moving on? Sinayang mo ang 2 taon nating kasal, Kent? Para lang sa babaeng yan? Ganito na lang ba ang lahat sa'yo? Napahilot sa sentido niya si Kent. Mukhang ayaw na niyang makipaglaban sa akin. Huwag kang mag-eskandalo rito, Serena. Kung gusto mong malaman kung bakit ako naghanap ng iba, yun ay dahil boring ka. Sa 2 taon natin, wala kang ibang ginawa kundi sa shop mo lang at sa bahay. Hindi mo na ako nabibigyan ng excitement. At ang hinahanap ko na yun ay kay Maricar ko nakita. Napatanga ako sa sagot na yon ni Kent. Hindi ko akalain na ako pa ang sisisihin niya sa lahat. You're cheating, Kent. Kung yun ang hanap mo, sana kinausap mo ko. Hindi yung naghahanap ka ng iba. Hindi ko inaasahan na ganoon ang sasabihin sa akin ni Kent. Sa halip na humingi siya sa akin ng tawad,
at magpaliwanag ay mas lalo niyang pinaninindigan ang kasalanan niyang ginawa. Lumapit naman sa kanya si Maricar at hinawakan ang kamay niya. Pareho silang tumingin sa akin na dalawa. Ang kakapal ng mga mukha. Umalis ka na, Serena. Huwag mo nang palakihin ang eksena. Tumigil ka na. Pagtataboy sa akin ni Kent, ngumisi ako at tumawa ng pagak. Bakit ako aalis? Ako ang asawa mo. Dapat kayong dalawa ang umalis. Isama mo yung kabit mo. Tapos na ang lahat sa ating dalawa. Dahil sa sinabi ko, ay hindi ko inaasahan na tatapunan ako ng red wine ni Kent. Nabasa ang damit ko. Sa ginawa niya ay naagaw na namin ang atensyon ng ibang naroroon na kumakain. Pakiramdam ko sa sandaling iyon, nanliit ako at parang hinuhubara ng tingin ng mga tao ang buong pagkatao ko. Hiniling ko na lang na sana ay maglaho na lamang ako roon. Magsasalita pa sana ako nang may bigla na lamang na dumating sa likuran ko. That's enough, sabi ng isang baritonong boses ng lalaki. Nakatayo lang siya sa likuran ko. Maya-maya ay naramdaman ko ang pinatong nito ang coat sa aking balikat. Tumungo siya sa aking harapan para ayusin iyon upang tuluyang takpan ang nabasang bahagi ng bestida kong suot. Nang tingnan ko ang lalaki ay nanlaki ang mga mata ko nang makilala ko kung sino siya. Matangkad siya, makisig at malakas ang presensya tulad kanina nang makita ko siya sa parking lot. Si Xavian Wellington. Sa dinami-raming tao, siya pa itong nagligtas mula sa akin sa kahihiyan. Nang tingnan ko si Kent at Maricar ay halata ang gulat sa kanilang mukha. Agad na lumapit si Kent sa pwesto namin ni Xavian. Hinawakan niya ang boss sa braso nito pero agad naman na binawi ni Xavian ang braso. Ayaw nitong hawakan siya ni Kent. Mr. Wellington, you're here. I'm sorry about the commotion. Hayaan niyo at kakausapin ko ang asawa ko. Sambit ni Kent sabay lapit sa akin. Pero agad akong lumayo sa kanya. Asawa, didn't you cheat on her? Malamig na tanong ni Xavian. Namutla naman si Kent. No sir, nagkakamali ka. Akala lang ni Serena I've seen and heard enough. Papuputol ni Xavian sa sasabihin pa sana ni Kent. Nagulat naman ako nang balingan niya ako at hawakan sa aking balikat. Are you alright, Mr. Jimenez? Tumango naman ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makapagsalita ng mga sandaling iyon. Bigla namang lumapit si Maricar at kumapit sa braso ni Xavian. Sweetie, you're here. Mali ka nang nakita. We're just having a dinner. Birthday kasi ni Kent kaya... Kumunot ang noo ko sa aking narinig mula kay Maricar. Base sa tawag niya kay Xavian ay may relasyon silang dalawa. Napatawa ako sa likod ng aking isipan. Pareho pala kaming niloloko ng kasintahan at asawa namin. Do you think I'm blind and stupid, Maricar? I saw you kissing that man. Our engagement is now over. Matigas na sambit ni Xavian. Umiling si Maricar. Kitang-kita ang kaba sa mga mata niya. No! Hindi mo magagawa sa akin to, Xavian! I already did, sir. Sisingit pa sana si Kent sa usapan nang tapunan siya ng nagbabagang tingin ni Xavian. Ako naman ay nanatiling tahimik. Ngunit agad akong napatili nang bigla akong buhatin ni Xavian. You're fired, Kent. And you, Maricar, you're not my fiancé anymore. Because from now on, Mrs. Jimenez is my fiancé. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ang sinabi ni Xavian. Sina Maricar at Kent naman ay parang natuod sa kanilang kinatatayuan habang pinoproseso pa sa kanilang isipan ang sinabi ni Xavian. Bago pa nila kami mapigilan ni Xavian ay nakalabas na kami ng lalaki sa restaurant. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili sa loob ng kotse ni Xavian. Kasalukuyan siyang nagmamaneho habang nakatutok ang kanyang mga mata sa daan. Maya-maya ay tumawa ako ng malakas. Isang tawa na puno ng sakit. Hinayaan lamang ako ni Xavian hanggang sa humikbi na ako. Tinigil niya sa tabi ng daan ang kanyang magarang kotse at inabutan niya ako ng kanyang mamahaling panyo. Nanatili lamang siyang tahimik habang hinahayaan na ilabas ang kanina ko pang pinipigilang emosyon. Nung medyo kumalma na ako, ay humugot ako ng malalim na hininga. Are you okay now? Malumanay niyang tanong sa akin. Tumango ako. Okay na.
Ihatid mo na lang pala ako sa sakaya ng jeep. You're not going home, Serena. Bakit? Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinabi niya kanina kay Kent at sa ex-fiancé niyang si Maricar. Nang maalala ko na naman ang dalawa ay kumukulo na naman ang dugo ko. Bigla na namang nanikip ang dibdib ko. You're welcome, by the way. Malamig niyang sambit sa halip na sagutin niya ako sa tanong ko. Wait, okay. Salamat sa pagligtas mo sa akin kanina mula sa kahihiyan. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko na kaya ang pangyayari. Tsaka, ano pang ibig mong sabihin ng ginawa mo kanina? Bakit mo sinabi na fiancé mo ko pagkatapos mong tapusin ang engagement niyo ng babaeng yun? Tanong ko sa kanya. Puno ng kaba at inis ang boses ko. It's simple. Sagot naman ni Xavian, hindi man lang siya tumingin sa akin. Nanatiling nasa kalsada ang mga mata niya. I fired Kent because he was not only a bad husband, but also a liability to my company. Also, he is the man of Maricar. And I declared you as my fiancé because... Napahinto siya, tila nag-iisip ng tamang isasagot sa akin. Because it was the easiest way to get them to back off. Back off? Ulit na pasigaw ko. Halos gusto ko nang tumalon palabas ng kotse niya dahil sa kanyang mga sinabi. Hindi ko naman kailangan ng ganon na statement, Mr. Wellington. I can handle myself. Ngumiti si Xavian sa akin, pero hindi iyon ngiting sincere, kundi parang tuwang-tuwa pa siya dahil sa naging reaksyon ko. Oh yes, you handled it very well back there. Sarkastiko niyang sagot. Bigla akong natahimik nang maalala kung paano ako pinahiya ni Kent, kung paano ako binuhusan ng red wine ng aking magaling na manlulokong asawa. Oo, tama ka nga. Muling pinaandar ni Xavian ang kanyang kotse. Kaya mas mabuting huwag ka munang umuwi sa inyo. Or better, huwag ka nang uuwi sa inyo. Baka ano pang gawin ni Ken sa'yo kapag magkita kayo ron. Wala akong bahay na mauuwian. You can stay at my mansion, Serena. Ano? Hindi pa kita kilala. Baka mamaya… What? Do I look like a bad person to you? Tingin mo ba may gagawin ako masama? Don't assume things, Serena. I'm doing this because I wanted to help you. Pareho tayong niloko at sinaktan. Hindi ko mapigilan ang mapaisip ng malalim sa sinabing iyon ni Xavian. Oo nga, pareho kaming niloko ng mahal namin. Ang nakakatuwa pa ay fiancé niya ang karelasyon ng asawa ko. Hindi naman sa ganun. Siyempre, hindi tayo magkakilala. Hindi mo naman mawawala sa akin na hindi mag-isip ng kung ano-ano. Don't worry, Serena. I'm not like what you think. Tumango ako sa kanya kahit na hindi naman niya ako nakikita. Anong plano mo? Sa tingin ko, hindi mo hahayaan na niloko ka lang ng fiancé mo. Correction. Ex-fiancé. And about that, we will talk when we get home. Hindi ko malaman kung bakit binigay ko na lamang ang tiwala ko kay Xavian at sumama sa kanya. Marahil dahil sa pagsagip niya sa akin mula sa pagpapahiya sa akin ni Kent. Idagdag mo pa na natatakot ako kung ano nga ang maaaring gawin sa akin ni Kent oras na umuwi ako sa aming bahay. Magara ang bahay ni Xavian, isang napakalaking mansyon. Pagparada ng kotse niya sa garage ay agad akong bumaba. May tinawagan naman siya sa loob bago kami pumasok na dalawa. Pagdating sa living room na napakalawak ay agad kaming sinalubong ng mga katulong na nasa bilang 7. Binati nila kami ni Xavian. Binati ko naman sila pabalik. Pinakilala ako ni Xavian sa kanila. Pagkatapos noon ay bumalik na ang mga ito sa kanilang trabaho. Niyaya naman ako ni Xavian patungo sa elevator. Namangha pa ako at nagulat dahil hindi ko akalain na may ganoon sa mansyon niya. Wow, hindi ko akalain na may ganito pala sa loob ng mansyon mo. Turan ko. Base sa tono ng boses ko ay parang magkakilala na kami ni Xavian sa isa't isa. Pero hindi naman niya ako pinuna tungkol doon. Well, it's indeed. Lalo na at nakakapagod dumaan sa hagdan minsan. Kinakailangan din gumamit ng mga katulong ko ng elevator for their easy access. Lalo na at malawak ang bawat palapag ng mansyon. Tumango na lamang ako sa sinabing iyon ni Xavian. Pagdating namin sa second floor ay bumungad sa akin ang napakalawak uli na study room. May piano pa roon na nakadisplay. Come in. Wika pa sa akin ni Xavian. Sumunod naman ako sa kanya. Nilinga ko ang aking paningin sa paligid at sa gilid lang ng study room niya ay may maliit na pantry doon.
Tumungo roon si Xavian at kumuha siya ng isang bote ng wine. You want? Tanong niya sa akin. Yes, konti lang. Tumango naman siya bago sumali ng wine sa 2 wine glass. Lumapit siya sa akin at nilapag sa mesa ang baso na may laman na. Alright, let's talk. Panimula niya. Umupo siya sa sofa at saka tinitigan ako ng diretsyo. Uminom muna ako ng wine bago ko siya muling tinapunan ng tingin. Ano bang kailangan mo sa akin? Ano ang gusto mong mapag-usapan? I have a proposal. Sumimsim muna siya sa hawak na baso bago nagpatuloy. Since we are victims of cheating, we have to do something in return. And also, I need your help. Sabi ko na nga ba, ikaw ang tipo ng tao na hindi gustong matalo. Anong gusto mong gawin natin? Ano rin ang tulong na kailangan mo? I need you to marry me. Sagot ni Xavian sa napaka-normal na tono. Nabulunan ako sa iniinom kong wine kaya agad akong napaubo. Agad naman niya akong inabutan ng tissue. Nang makabawi na ako at saka ako napatawa. Napaka-random naman ata ng proposal mo, Mr. Wellington. How can I marry you? I don't even know you. You will know me enough. Tura ni Xavian, sabay tayo at naglakad-lakad sa aking harapan. And you don't need to love me. This is strictly a business deal. Ano namang klaseng business deal ang involve ang kasal? Tanong ko at tinaasan ko pa siya ng kilay. Hindi ko alam sa sandaling iyon kung ano ba ang patutunguhan ng usapan naming dalawa. Simple. Aniya at humarap sa akin. Maricar, the woman your husband is involved with is tied to my biggest rival. If I marry you, it stabilizes my position in the company and makes me untouchable. Ano naman ang kinalaman ko ron? Ayoko nang madagdagan pa ang sakit ng ulo ko, Mr. Wellington. Maricar's father wants to bring my company down and ruin me as the CEO. That's why I'm engaged to Maricar, to not let that happen. Pero dahil sa ginawa ko, sa pagtatapos ng engagement naming dalawa ni Maricar, sigurado ako na hahanap silang mag-ama ng paraan para pabagsakin ako. For them, a CEO who has no wife also has no capability to lead a company. Alam ko na maraming gusto na pabagsakin ako para maangkin ang kumpanya na itinayo ng ama ko. That's why I need your help. I need you to marry me, Serena. Natahimik ako sa mahabang pahayag na yon ni Xavian. Hindi ko akalain na may ganoon palang nangyayari sa corporate world. Napaisip ako sa mga sinabi niya. Alam ko na nasa delikado akong sitwasyon oras na pakasalan ko si Xavian. Subalit naalala ko ang ginawa sa akin ni Kent. Kaya naisip ko na tulungan na lamang si Xavian at baka makamit ko rin ang hustisya sa ginawa nila Kent at Maricar sa akin. Sige, papayag ako. Hindi ko hahayaan na ang kabit ng asawa ko ay pabagsakin ka at ang kumpanya na pinaghirapan mo. Hindi ko hahayaan na magtagumpay sila ni Kent at maging masaya oras na mapabagsak ka ni Maricar. Kailangan nating makamit ang hustisya mula sa panluloko nila sa ating dalawa. Kita ko naman ang pagsupil ng ngiti sa mga labi ni Xavian. Pero nabasa ko ang bahagyang pag-alinlangan sa mga mata niya. You sure about helping me, Serena? Yes, sure na sure. Itinaas ni Xavian ang basong hawak para makipag-cheer sa akin. It's a deal then, Serena. It's a deal. Nakangiti kong sambit, pero agad ding nabura ang ngiti ko nang may maalala ako. Paano pala kita papakasalan? Kasal na ako kay Kent. Don't worry about it. You just have to file an annulment. May ebidensya ka naman sa panluloko niya, kaya malakas na maaprubahan ang annulment niyong dalawa. Don't worry, I'll help you with that. Tumango ako at naging panatag ang loob. Salamat, Xavian. Lumipas ang araw at sa mansyon na nga ako ni Xavian nakatira. Komportable na ako sa kanya at sa mga kasambahay na naroon. Dahil sa madalas naming pagsasama ni Xavian ay unti-unti ko na siyang nakikilala. At ganoon din siya sa akin. Tinulungan niya rin ako mag-file ng annulment para sa kasal namin ni Kent. Hinayaan naman niya ang personal lawyer niya na lumakad para doon. Isang araw, pagising ko ay naabutan ko sa living room si Xavian. Nagulat ako na naroon siya dahil madalas ay wala siya sa mansyon. What? Do you see ghosts? Asar niyang tanong sa akin habang hindi inaalis ang tingin sa nakabukas na telebisyon. Ngumisi naman ako sa kanya at agad siyang inirapan. Bakit ka nandito? Wala kang pasok? It's my house, so I'm supposed to be here. And to answer your second question, yes,
Gusto ko magpahinga. Mabuti naman at naisipan mong magpahinga. Akala ko habang buhay ka na magtatrabaho. Tumungo ako sa kusina tsaka nagtimpla ako ng kape. Sumunod naman pala siya sa akin. I have something to tell you, Serena. Umangat ang tingin ko sa kanya. Ano yun? About the annulment. Tapos na ba ang mga dokumento? Kumuha siya ng plato tsaka naghain ng pritong itlog. Mukhang kanina pa yon niluto. Binigay naman niya sa akin iyon. Actually, my lawyer found out something. Something? Nalaman niya na peke ang kasal ninyong dalawa ni Kent. Kaya walang annulment na magaganap, Serena. I didn't expect that Kent would do this to you. Bigla akong napahawak sa kanto ng mesa nang marinig ko ang sinabi ni Xavian. Hindi ako makapaniwala na magagawa iyon sa akin ni Kent. Bakit niya yun nagawa sa akin? Magkasama kami ng 2 taon. Akala ko, totoo kaming kasal. Pero, peke pala? Anong motibo niya? Lumapit sa akin si Xavian at tinapik ako sa aking balikat. Hindi ko na mapigilan ang sarili at umiyak na ako. Dinala naman niya ako sa kanyang matipunong dibdib at niyakap. Hinahaplos niya ang buhok at likod ko para pakalmahin ako. Hindi ko na rin malaman kung ano ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Don't worry about it, Serena. Pinaimbestigahan ko na ang tungkol dyan kung bakit niya nagawa ni Kent sa'yo. We will know the answer after the investigation. Hindi ako makapaniwala. Napakabait niya sa akin, Xavian. Pinakita niya sa akin ang pagmamahal ng isang asawa. Hindi ko alam na matagal na pala niya akong niloloko. Pinagsamantalahan niya ang kabaitan at kainosentehan ko, Xavian. Hinalikan ako sa ulo ni Xavian. Inaalon niya ako na parang isang bata. Napapikit ako. Ramdam ko ang init ng katawan niya. Sa mga bisig niya, natagpuan ko na hindi ako nag-iisa at may karamay ako sa lahat ng pagsubok na dumating sa buhay ko. Kahit na kailan, hindi ko yon naramdaman kay Kent. Sa mga bisig pa lang ni Xavian, pinaparamdam na sa akin na ligtas ako. Be brave, Serena. He's not worthy of your tears. Mas niyakap ko ng mahigpit si Xavian. Binaon ko ang aking mukha sa kanyang dibdib. Hinayaan naman niya ako at niyakap na rin niya ako ng mahigpit pabalik. Lumipas ang araw at naging maayos na rin ako. Pinaghahandaan na rin namin ni Xavian ang kasal naming 2. Matagal nang nakahanda ang lahat mula sa mga gamit, receptions, souvenirs at araw ng kasal. Ang pinaghahandaan lang ay ang wedding invitation at ang mga susuotin namin ni Xavian. Nakapagsukat na rin kami ng susuotin namin kaya wala na roong problema. Isang umaga ay niyaya ko si Xavian na lumabas kami para mag-grocery. Serena, gawain na ng mga kasambahayan. You don't have to do that. Sagot niya sa akin habang humihigop ng kape. Napanguso ako. Bored na ako dito sa mansyon mo. Gusto kong may ginagawa. Payagan mo na kasi akong tumungo sa flower shop ko para may gawin naman ako. Naaawa na ako kay Rhea dahil siya lang ang tao roon. Papayagan kitang gawin ang lahat ng gusto mo pagkatapos ng kasal nating 2. Pero sa ngayon, huwag ka munang aalis na hindi ako kasama. Mahirap na at baka bigla kang kausapin ni Kent at Maricar. Gets ko naman na nag-aalala ka sa maaaring mangyari. Oo, alam ko naman na kasal ang inaalala mo dahil kapag hindi matuloy, manganganib ang posisyon mo sa kumpanya. Kaya naman, biglang lumapit sa akin si Xavian at hinawakan niya ako sa aking braso. Napasinghap ako nang hapitin niya ako sa aking bewang. Agad na tumibok ng mabilis ang puso ko nang maglapit ang mukha namin sa isa't isa. Bahagya ko siyang tinulak pero parang hindi man lang natinag si Xavian. Anong ginagawa mo, Xavian? Do you really want to do something, Serena? Tumango ako agad sa kanya at nginitian siya. Oo naman, kahit kasi dito sa mansyon, ayaw mo akong patulungin sa mga katulong. Lumambot ang mga mata ni Xavian habang nakatitig sa akin. It's because you are my future wife, Serena. You will be Mrs. Wellington. That is why I treat you like a queen. Bahagya niya akong binitawan at inipit sa aking tenga ang ilang hibla ng aking buhok na tumakas sa aking pisngi. Rinig na rinig ko ang lakas ng tibok sa puso ko. Don't worry about your friend Serena. I'll send someone to help her with your flower shop. And about your boredom, you can come to me starting tomorrow.
Gagawin kitang personal assistant ko. Lumawak ang ngiti ko dahil sa sinabi niya. At sa tuwa ay bigla ko na lamang siyang niyakap ng mahigpit at hinawakan sa kanyang pisngi. Pinisil ko pa iyon. Thank you, Zavian. Dahil dyan ay pagluluto kita ng lunch. Really? You can cook? Abay, oo naman. Anong akala mo sa akin? Ngumisi siya at inaasar ako. Akala ko kasi kumakain ka lang at walang ambag. For your information, Mr. Zavian Wellington, magaling ako magluto. Baka ikaw, hindi magaling magluto. Kung sa bagay, busy ka palagi sa kumpanya mo, siguro sunog pati ang itlog kapag pinirito mo. Umigting ang panga ni Zavian nang marinig ang sinabi ko, pero hindi niya naitago ang ngisi sa kanyang mga labi. Don't underestimate me, Serena. I guarantee you that my cooking skill is average like a chef. Tinaasan ko siya ng kilay. Sinundot ko pa siya sa kanyang tagiliran gamit ang aking mga daliri. Weh, maniwala. Alam mo, napakayabang mo. Di ako nagmamayabang lang, Serena. I'm telling you the truth. Why don't we prove it? Let's see who's the best cook. Mabilis naman akong pumayag sa alok niyang iyon. Okay, game. Kung sino ang matatalo, siya ang maghuhugas ng mga ginamit sa pagluluto. No problem. Nagpagalingan nga kaming dalawa ni Zavian sa pagluluto. Para kaming naglalaro lang sa kusina dahil sa mga pinaggagawa namin sa mga gamit. Nagkalat ang balat ng itlog, ang mantika at maging ang harina. Pero sa kabila ng gulo na yon, ay tawang-tawa kaming dalawa dahil mukha kaming mga bata. Pagkatapos ng halos kalahating oras, ay nilagay na namin sa ibabaw ng mesa ang niluto naming dalawa. Anong niluto mo? Tanong ko sa kanya habang nakatitig sa ginawa niya. Napalunok ako. Pagtingin ko pa lang sa pagkain ay agad na akong nagutom. It's beef steak, honey. How about yours? Omelette lang ang nagawa ko. Malakas ang tawa na pinakawala ni Zavian habang nakatingin sa omelette kong gawa. Sunog pa ng bahagya yon at hindi kaaya-ayang tingnan. Hindi tulad sa gawa niya na presentable talaga. Makatawa ka naman. Nagtatampo kong sambit. Hey, don't be like that. Sandali, patitikman ko. Aniya, at saka tinikman nga ang niluto ko. Kitang-kita ko ang reaksyon ng mukha niya nang matikman ang omelette. Napangiti siyang bumaling sa akin. It's delicious. Still an omelette. Inirapan ko siya, tsaka ko naman tinikman ang beefsteak niyang gawa. Pagkatapos kong tumikim, ay hindi ko napigilan ang humanga kay Zavian. Wow! Ang sarap nito! Hindi ko akalain na marunong kang magluto. I told you, I'm good at cooking. Napatawa na lamang ako sa kanya. Oo na. Ngayon, sino na maghuhugas ng mga ginamit natin sa pagluluto? Tinaasan niya ako ng kilay. Tinaasan ko rin siya ng kilay pabalik. Nakipaglabanan ako ng titigan sa kanya hanggang sa siya na ang unang sumuko. Bumuntong hininga si Zavian. Fine, I'll do the dishes. Ngiting-ngiti naman ako na nagpatuloy sa pagkain ng beefsteak. Dumating na nga ang araw ng kasal naming dalawa ni Zavian. Kasalukuyan na kaming nasa harap ng altar noon. Tapos na rin kaming magpalitan ng vows sa bawat isa. Oras na para halikan niya ako para maging official na talagang mag-asawa kaming dalawa. Tinitigan ko ng may pagbabanta si Zavian. Lumapit ako sa kanya at bumulong. Huwag mo akong hahalikan, sinasabi ko sa'yo. Ngumisi naman siya sa akin. Parang baliwala lang ang pagbabanta ko sa kanya. How can we convince them that we're really in love with each other if I didn't kiss you for real, honey? Kapag hahalikan mo ko, sisikmuraan kita, Zavian. Banta ko pa sa kanya. Binaliwala ang sinabi niya. Tumawa siya sa akin tsaka kunwari ay niyakap niya ako pero bumulong siya sa tenga ko. Honey, isipin mo na lang na nag-a-acting lang tayo. I won't take advantage of you. Just a kiss. Bumuntong hininga ako. Tinitigan ko ang ilang tao na naroon. Hindi ko sila kilalang lahat, pero kilala nila si Zavian. Kung hindi ako makisabay kay Zavian ay baka magtaka silang lahat. Natigilan ako nang mahagip na ng mga mata ko si Kent at Maricar. Lumunok ako ng sunod-sunod bago ko sinagot si Zavian. Okay, payag ako. Basta, kiss lang ha? Promise, honey. It's just a kiss. Tuluyan na nga akong hinarap ni Zavian. Tinanggal niya ang belo sa aking mukha. Pinakatitigan niya ako ng mabuti.
Kung hindi lang pagpapanggap ay baka naniwala na ako sa nakikita kong emosyon sa mga mata niya. Puno iyon ng pagmamahal at pananabik. Pinikit ko ang aking mga mata at hinintay na dumampi ang mga labi ni Xavian sa mga labi ko. Nung lumapat na ang malalambot niyang mga labi, pakiramdam ko ay lumulutang ako sa ere. Pakiramdam ko rin ay may nagpaulan ng fireworks sa aking paligid. Puno ng pag-iingat ang halik ni Xavian. Marahan iyon at masarap. Bulta-bultahing kuryente ang dumaloy sa buong katawan ko. Uminit ang aking pisngi at ang lakas ng pagtibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lamang ang naramdaman ko. Pero nakakadala ang halik ni Xavian. Dinadala ako nito sa mundong puno ng kapayapaan. Pinulupot ko ang aking dalawang braso sa leeg ni Xavian. Hindi ko na namalayan na maging ako ay hinahalikan na rin siya pabalik. Konting ungol ang tumakas sa mga labi ko, dahilan para matigilan kaming dalawa ni Xavian. Nagtatanong ang mga mata niyang tumingin sa akin. Agad naman akong umiwas. Hanggat maaari ay hindi ko kailangang ipakita sa kanya ang naramdaman ko ng mga sandaling iyon. Kinabahan ako. Alam ko sa sarili ko ang kakaibang damdamin na naramdaman ko nang halikan ako ni Xavian. Nahulog na ang loob ko para sa kanya at alam kong hindi tama dahil saglit pa lamang kami nagkakilala. Isa pa, naroon lamang ako para gampanan ang pagiging asawa ko sa kanya. Masakit man isipin pero kailangan kong tanggapin na hindi matutugunan ni Xavian ang nararamdaman ko para sa kanya. Pagkatapos ng wedding reception ay umuwi na agad kami ng mansyon ni Xavian. Kanina pa ako tahimik at ganoon din siya. Alam kong napansin niya ang pagiging tahimik ko simula pa kanina kaya nagmadali akong umakyat ng hagdan para tumungo sa silid ko. Hindi pa ako nakakalimang baitang ay agad ko nang naramdaman ang paghawak ni Xavian sa kamay ko. Serena, we need to talk. Namamaos niyang sambit. Agad kong binawi ang kamay ko mula sa kanya dahil sa kakaibang kuryente na dumaloy mula roon. Pero hindi niya ako binitawan. Sa halip ay bigla na lamang niya akong binuhat papasok sa kanyang silid. Nanlalaki ang mga mata ko nang isara niya ang pinto at binitawan ako. Anong ginagawa mo, Xavian? Wala sa usapan natin ng ganito. Kasal lang, di ba? Umatras ako nang humakbang ito papalapit. Puno ng emosyon ang mga mata niya habang nakatitig sa akin. Napalunok ako ng malalim. I knew it. You felt it too, Serena. There's a connection. A desire. A love between us after we shared that tender kiss. Umiling ako. Ayokong aminin sa sarili ko na totoo ang sinasabi ni Xavian. Natatakot ako na baka magalit siya sa akin at iwasan ako kaya itatago ko ang nararamdaman kong iyon. Nagkakamali ka, Xavian. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kiss me, Serena. Kiss me, and you will know. Ano? Matulog ka na, Xavian. Kalimutan na lang natin ang sinabi mo ngayong gabi. Wala lang yung naramdaman ko. Nadala lang ako siguro sa halik mo. No, I'm certain. You can't leave my room until we can't prove it. Until it's not clear. Hindi ako. Bigla na lamang akong natigilan nang yakapin ako ni Xavian nang napakahigpit. Binaon niya ang kanyang mukha sa aking balikat at inamoy niya ako. Lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Kapag ganito siya, baka mas lalo lamang lumalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Humugot ako ng lakas para sana itulak siya ng mas higpitan niya ang pagkakayakap sa akin. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Serena. Bulong niya, ang boses niya ay puno ng pagmamahal. Don't fight your feelings. Kung mahal mo ako ngayon, hayaan mong mahalin kita. I'm ready to surrender my heart. My everything to you, Serena. Umangat siya ng tingin sa akin. Namumungay ang kanyang mga mata. Hinaplos niya ang aking pisngi na siyang para ding hinaplos ang puso ko. Mahal kita, Serena. Pagpapatuloy niya. I've loved you from the very start. Doon mismo sa restaurant. Noong una, hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lamang kitang tinulungan. But now, I know. That day, I already liked you. And now, I realize that I love you. Mahal na kita. Saglit lang na tumigil ang pagtibok ng puso ko
Nang marinig ko ang sinabi na yon ni Xavian, hindi ako makahinga ng maayos. Ang mga binitawan niyang mga salita ay parang kay tagal ko nang hinintay na marinig iyon mula sa kanya. Tinaas ko ang aking kaliwang kamay at hinawakan ang kamay niyang humahaplos sa aking pisngi. Xavian, sambit ko sa pangalan niya habang nanginginig ang boses. Alam ko na nararamdaman mo ang pag-iwas ko sa'yo mula kanina dahil natatakot ako na baka hindi ko matanggap ang pagmamahal ko para sa'yo. Lalo pat pinakasalan mo lang ako para sa posisyon mo sa kumpanya. Natakot ako na malaman mo. Natakot din ako na paniwalaan ang damdamin ko. Naramdaman ko ang pamumuo ng luha sa aking mga mata, kasabay ng pagngiti ko kay Xavian. Pero nang marinig ko ang mga sinabi mo, hindi ko nalalabanan pa ito. Mahal din kita, Xavian. I love you too. Hindi ko alam kung kailan. Basta ko nalang naramdaman. Siguro ay matagal na pero hindi ko lang napansin. Lumapit ako sa kanya at pinagdikit ko ang noo namin sa isa't isa. Nanatili lamang siyang nakatitig sa akin at hinayaan akong sabihin ang gusto kong sabihin. Kung handa mong isuko ang puso mo sa akin, ako rin. Handang isuko ang puso ko para sa'yo. Pagmamay-ari mo na ako, Xavian. Ngayon at palagi. Napangiti si Xavian nang marinig niya ang sinabi ko. Nagdingning ang mga mata niya. Oh, Serena, you don't know how much you make me happy and how much this means to me. I love you. I'll treasure you, honey. Pinadaan niya ang kanyang kamay sa buhok ko at hinaplos iyon. I'll protect you, honey. Mamahalin kita sa paraang alam ko. Hindi kita hahayaan na mawala sa akin. I'll make sure that you never doubt how much I love you. Bigla niyang hinalikan ang noo ko. Isang halik na puno ng pangako at pag-ibig. You're my everything now, Serena. And I'll spend the rest of my life proving that to you. Pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang yon, marahan niyang sinakop ang mga labi ko ng mga labi niya. Pinulupot ko ang aking kamay sa leeg ni Xavian. Hinayaan ko siyang angkinin ang mga labi ko. Mas lalong lumalim ang halik niya sa akin. Ang dalawa naman niyang kamay ay naglalakbay na sa aking katawan. Tuluyan niyang hinubad ang damit kong suot. Binuhat niya ako at dahan-dahan akong inilapat sa kama. Nang titigan ko si Xavian ay naliligo na siya sa sariling pawis. Umiigting ang kanyang panga habang ang mga mata niya ay nag-aapoy ng pagnanasa at pagkasabik. Umangat ang kamay ko at hinaplos ang buhok niya. Unti-unti ko iyong binaba patungo sa suot niyang suit. Kinalas ko ang botones. Tinulungan naman niya ako. Nang tuluyan na niyang nahubad ang damit, ay napatanga ako sa kagandahan ng kanyang katawan. It's all yours, honey. Paos niyang sambit sa akin. Nang gabing iyon, tanging kami na lamang ang mahalaga at napuno ng aming nagbabagang damdamin ang buong silid. Makalipas ang araw, masasabi ko na napakasaya ng pagsasama naming dalawa ni Xavian. Gaya ng pangako niya sa akin, araw-araw niyang pinaparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal at pinapahalagahan. Isang umaga ay naabutan ko si Xavian sa living room ng mansyon na nakabihis na. May kausap siya sa cellphone at mukhang may problema sa kumpanya. Pinaghanda ko na lamang siya ng kape at isang sandwich. Nang matapos ang tawag, ay agad siyang tumungo sa akin at ginawaran ako ng halik sa aking mga labi. Good morning, honey. Malambing niyang bati sa akin. I'm sorry, but I have to go. Something came up sa company. It's about the financial status of our sales in the last 3 months. Nawawala raw. Someone stole it. Kumunot ang noo ko. Naalala ko si Kent na siyang nasa financial department at ang mga ilang papeles na noon ay nakita ko na siyang dahilan na ikinagalit niya sa akin. Pero hindi ko iyon pinansin dahil hindi naman ako nakikialam sa kanyang trabaho. Okay honey, balitaan mo ko ah. Payag ko naman sa kanya. Tumango naman si Xavian sa akin bago siya tuluyang umalis. Napaupo ako sa silya habang humihigop ng kape. Hindi ko sinabi kay Xavian ang nakita kong financial report at records ng bank account na hawak ni Kent dahil hindi ako sigurado. Kailangan ko makita yun.
Iba ang kutob ko rito. Baka may kinalaman si Kent sa problema ng kumpanya ni Xavian. Kailangan ko makasiguro. Kung may kinalaman nga si Kent, kailangan ko makuha mga ebidensya na yon at ibibigay ko yun kay Xavian. Usal ko sa aking sarili. Mabilis akong tumungo sa silid namin ni Xavian at agad na naligo at nagbihis. Pagkatapos noon ay mabilis akong umalis ng mansyon. Tumungo na muna ako sa flower shop namin ni Rhea. Naabutan ko agad siya na abala sa pag-a-arrange ng mga bulaklak. May kasama na siyang 3 babae na siyang pinadala ni Xavian para tulungan siya sa flower shop naming dalawa. Rhea! Tawag ko sa kanya. Agad namang napalingon si Rhea sa direksyon ko. Halata ang gulat sa kanyang mga mata nang makita niya ako. Tinakbo ko naman ang pagitan sa aming dalawa at agad ko siyang niyakap. Kinurot niya agad ako sa aking tagiliran na siyang ikinatawa ko. Sorry na, Rhea. Ngayon lang ulit ako nakadalaw rito. Nagkita naman tayo nung kasal, di ba? Sus, oo na. Nagtampo lang ako. Oo nga pala, bakit nandito ka? Tanong niya sa akin. Hinila ko siya sa isang upuan na naroon. Kailangan ko ng tulong mo, friend. Tungkol ito kay Kent. May kailangan lang akong kunin na dokumento doon sa bahay namin dati. Sigurado ka ba? Importante ba yung dokumento na yan? Baka makita ka nung Kent at ano pang gawin sa'yo, ha? Oo, friend. Nakasalalay rito ang kumpanya ni Xavian. Iba kasing sinasabi ng kutob ko eh. Mukhang may kinalaman si Kent. O siya, sige. Sasamahan kita. Para kahit papano ay may kasama ka kung may balak mang masama si Kent sa'yo. Thank you, Rhea. Pagkatapos naming magpaalam sa 2 kasama ni Rhea, ay agad na nga kaming tumungo sa bahay namin ni Kent dati. Hindi ko inaasahan na naroon pa rin siya nakatira. Pagdating namin sa harap ng pinto ng bahay, ay agad na akong kumatok. Usapan namin ni Rhea na kapag papasukin kaming 2 ni Kent sa loob, tutungo ako sa silid namin ni Kent para hanapin ang dokumento na nakita ko noon. Habang si Rhea ay abalahin niya si Kent sa pagtatanong ng kung ano-ano. Pagbukas ng pinto ay bumungad agad sa amin si Kent na mukhang kakabihis lang. Gulat pa siya nang makita kaming 2 ni Rhea na nasa labas nakatayo. Serena, anong ginagawa mo rito? Malumanay ang boses niya. Parang nagpapanggap na mabait. Nanatiling blanko ang mukha ko nang sagutin ko siya. Pwede bang makapasok sa loob? May kukunin lang akong mahalagang bagay na naiwan ko rito. Di mo pa naman siguro natapon ang iba kong mga gamit, di ba? Hindi po naman, Serena. Plano ko sanang kausapin ka tungkol doon. Pero hindi ko alam kung paano. Pero ngayong nandito ka na, pwede mo nang kunin kung yun ang pinunta mo rito. Sagot naman niya. Sige, liligpitin ko na. Ikaw na munang bahala kay Rhea. May lakad ka ba? Pwede mo naman kaming iwan ditong 2. O baka nandyan si Maricar sa loob at magulat na nandito ako. Wala si Maricar dito. Hinihintay ko pa lang siyang dumating. May lakad kasi kami ngayong araw. Ganun ba? Pwede na ba akong pumasok? Tumango naman siya sa akin at umilag para makadaan ako sa pinto. Sumunod naman sa akin si Rhea na walang kibo at nanatiling nakatingin kay Kent. Iniwan ko muna silang 2 sa sala at ako'y tumuloy sa dati naming silid ni Kent. Nilak ko agad ang pinto pagkapasok. Hinalughog ko agad ang drawer para hanapin ang brown envelope na naglalaman ng mga dokumento na nakita ko noon. Napasinghap ako nang matagpuan ko iyong nakaipit sa ilalim ng kama. Binuklat ko ang laman at nakita ko nga roon ang mga records ng bank account ni Kent na siyang galing sa kumpanya ni Xavian. Hindi lang yon, nakita ko rin ang pangalan ni Maricar na siyang depositor. Nanginginig ang kamay kong tinupi ang mga iyon at agad na isinilid sa aking bag. Hinalungkat ko ang ilang mga gamit ko at kunyaring isinilid ko iyon sa maleta na naroon. Ilang sandali lang ay nakarinig ako ng yabag sa labas. Mabilis akong tumungo sa pinto para buksan iyon. Hinila ko ang maleta palabas nang sumalubong sa akin si Kent. Serena, pwede ba tayong mag-usap? Pigil niya sa akin. Tuloy-tuloy ang lakad ko palabas ng bahay kasunod si Rhea. Serena, sandali lang! Habol pa rin sa akin ni Kent. Friend, mauna ka na. Pakidala ng maleta at bag ko. Kausapin ko lang si Kent. Sabi ko kay Rhea, sabay kindat sa kanya. Naunawaan naman niya agad ang ibig kong sabihin kaya tumango siya. Sige friend, sunod ka kaagad ha. Hintayin kita sa loob ng kotse. Nung makaalis na si Rhea ay binalingan ko naman si Kent.
Biglang nanlambot ang mukha niya na parang nagmamakaawa. Serena, mahal, patawarin mo ako please. Alam kong nagkamali ako. Alam ko na niloko kita. Patawarin mo sana ako sa lahat ng ginawa ko. Humihingi ako ng ikalawang pagkakataon para sa ating dalawa. Please, mahal na mahal pa rin kita, Serena. Pagmamakaawa niya. Nakatitig lamang ako sa kanya habang umiiyak. Kung mahal ko pa siya, siguro ay makukuha niya agad ang simpatsya ko. Maaawa agad siguro ako sa kanya. Mananaig na agad siguro ang pag-ibig ko. Pero hindi na sa pagkakataong iyon. Kapag nagloko ka na, Kent, magagawa mo rin ulit. Nasaktan mo na ako. Nalaman ko pa na peke pala ang kasal nating dalawa. Sa tingin mo, mapapatawad pa kita sa lahat ng ginawa mo? Huwag ka nang humingi ng ikalawang pagkakataon, Kent. Hindi ko na maibibigay yun sa'yo. Bakit? Mahal mo na ba siya? Mahal mo na ba ang lalaking yun? O, hindi mo siya maiwan dahil mayaman siya? Kaya mo ba siya pinakasalan? Kung pera lang din naman, kaya kong ibigay yon sa'yo, Serena. Iwan mo lang ang lalaking yun. Ako ang pakasalan mo. Ako na lang, Serena. Nagulat na lamang ako nang biglang lumuhod sa harapan ko si Kent. Nagmamakaawa siya habang umiiyak. Hindi ko malaman kung ano ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Kung pagkadisgusto ba iyon o galit. Tumayo ka riyan, Kent. Malamig kong utos sa kanya. Kahit na magmakaawa ka sa akin, hindi ko hihiwalayan si Xavian. Mahal ko na siya, kaya bitawan mo ng binti ko. Hinawakan ko si Kent sa balikat at tinulak siya ng bahagya. Hinila ko ang binti ko mula sa pagkakahawak niya. Binitiwan naman niya ako at galit siyang tumayo. Nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Kasalanan mo kung bakit ako naghanap ng iba, Serena. Kasalanan mo kung bakit ako nagloko at kung bakit peke ang kasal nating dalawa. Mahal na mahal kita, Serena. Pero hindi mo nabigay ang gusto ko. Magkasama nga tayo sa iisang bahay. Pero hindi kita maramdaman. Abala ka sa flower shop mo. Pero hindi iyon ang rason para lokohin mo ko at gawing peke ang kasal natin. Ikaw ang may problema sa ating dalawa, Kent. Sa una pa lang, hindi ka na seryoso sa akin. Dahil kung talagang mahal mo ko, hindi mo ginawa ang peking kasal. Binigay ko ang lahat sa'yo, Kent. Pero inabuso mo lang at niloko mo ko. Sa galit ni Kent ay bigla niya akong hinawakan sa aking braso at hinila palapit sa kanya. Napapikit ako sa pag-aakala na sasampalin niya ako. Pero hindi nangyari. Minulat ko ang mga mata ko at nakangisi siyang nakatingin sa akin. Ilang dangkal na lang ang mukha namin at mahahalikan na niya ako. Mabilis akong lumapit sa kanya at sinampal ko siya ng malakas. Tapos na ang lahat sa atin, Kent. Agad akong tumalikod at humakbang palayo. Narinig ko pa ang malakas niyang tawa. Napailing na lamang ako dahil mukhang nasiraan na siya ng bait. Nakasalubong ko naman si Maricar habang nakangising nakatingin sa akin. Inirapan ko lang siya at tumuloy sa kotse na nakaparada. Naabutan ko agad sa loob si Ryan na nakatingin sa kanyang cellphone at naglalaro ng Candy Crush. Wow nakuha mo pa talagang maglaro. Komento ko. Ngumisi naman sa akin si Rhea at nag-peace sign. Sorry na, friend. Kumusta ang pag-uusap niyo ng damuhong lalaking yun? Ayun, nagmakaawa sa akin na balikan ko siya. Ang kapal ng mukha. Nako, kay Xavian ka na. Perfect kayo para sa isa't isa, no? Isang malaking green forest ang asawa mo. Huwag mong ipagpalit sa isang red flag. Ngumiti ako ng pilyo. Hindi ko nabibitawan si Xavian. Swerte ko na sa kanya, no? Tinulak naman ako ng bahagya ni Rhea at mukhang kinikilig pa na tinutukso ako. Mabilis ko namang pinaandar ang kotse pabalik sa flower shop. Pagkahatid ko kay Rhea ay agad na akong nagpasalamat sa kanya. Ako naman ay agad na bumalik sa mansyon namin ni Xavian para doon ko siya hintayin at ibigay ang dokumento na nakuha ko. Agad kong inutusan ng mga guard sa labas ng mansyon na huwag magpapapasok ng kahit na sino na hindi kilala maliban kay Xavian. Inutusan ko rin ang ilang bodyguards na magmanman sa paligid. Tinago ko naman ang dokumento sa isang vault namin ni Xavian para hindi iyon mawala. Agad ko namang tinext si Xavian na kailangan naming mag-usap na dalawa kapag umuwi siya. Gabi nang makauwi si Xavian. Ang problema ay lasing siya. Agad ko siyang inalalayan pagpasok niya sa mansyon. Pero laking gulat ko nang lumayo siya sa akin. I can manage to walk. Suplado niyang sambit. Namumula ang mukha at tenga niya dahil sa alkohol.
Marami ba ang nainom mong alak, honey? Tanong ko sa kanya. Tinitigan niya ako ng malalim. Ilang sandali lang ay tumawa siya ng pagak. Honey? Really, ha? Do you really love me, Serena? Sumalubong ang kilay ko dahil sa pagtataka at kung bakit ganoon si Xavian. Anong nangyayari sa'yo, hon? Dahil ba ito sa kumpanya kaya ka nagkakaganyan? Huwag kang mag-alala at maaayos din iyon. No, it's not about the company. It's about you and that man. Malakas niyang sigaw, puno ng galit. Tell me, mahal mo pa ba siya? Kaya mo siya pinuntahan? Kaya ba naghalikan kayong dalawa? What? Gulat kong tanong. Ano bang pinagsasabi mo? Oo, pumunta ako sa bahay para may kuning dokumento roon na mahalaga. At hindi ko siya hinalikan. Saan mo nakuha mga yan? I saw the pictures. The both of you are kissing. Oh God, Serena. I love you so much. Please, choose me. I can do everything for you, honey. Kakalimutan ko ang nakita kong larawan na yun. Piliin mo lang ako. Umiiyak na pakiusap sa akin ni Xavian. Base sa sinabi niya, ay alam ko na kung kanino nanggaling ang mga litrato. Wala naman akong ibang nakasalubong kanina nang paalis ako, kundi si Maricar lang. Tiningnan ko si Xavian habang gumigewang-gewang na palapit sa akin. Sumisinghot pa siya habang umiiyak. Para siyang isang bata kung lasing at nagmamakaawa para sa isang cotton candy. Humagikgik ako. What's funny, Serena, ha? I'm serious here. Ako na lang ang piliin mo. I love you. Ang cute mo kasi, para kang bata. Ang adorable. Umasim ang mukha ni Xavian bago muling suminghot. Kumuha naman ako ng tissue at binigay yon sa kanya. Sininga naman niya ang sipon na nasa ilong niya. Tuwang-tuwa ako. Lasing ka nga, para kang aso. Is that a compliment or an insult, honey? Lumapit ako sa kanya at hinimas ang kanyang ulo. What do you think, honey? Ngumuso siya na mas lalong ikinalambot ng puso ko. Inalalayan ko siya para makatayo siya. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat, honey. Kailangan mo lang munang magbihis. Amoy alak ka na. At bukas ko sasabihin sa iyo ang lahat ng pangyayari. Hindi ngayon na lasing ka. Hindi naman umangal si Xavian at sumunod naman siya sa akin. Pagdating namin sa silid ay bigla niya akong piniid sa pinto. Ngumiti ako. Alam ko naman ang balak niya. Ano na naman, Xavian? Let's make love, honey. Tutulungan kitang kalimutan mo ang lalaking yun. I can kiss better. I can perform better in bed. I'll make you forget him and make me remember me. Pinulupot ko ang dalawa kong braso sa leeg niya. Nilapit ko ang aking mga labi sa kanyang tenga at bumulong ako roon. Then do it. Make love with me, honey. Humigpit ang pagkakahawak ng kamay niya sa bewang ko. Yes, I will make sure you will moan my name louder until you won't forget and take it anymore. Kinagat ko ang labi niya, hindi nagpapatalo sa kanya. Bumaba ang kamay ko sa kanyang matigas na alaga. Mukhang kanina pa handa na lumabas ng pantalon. Narinig kong napamura ng malakas si Xavian at binaon ang mukha niya sa balikat ko. Napatili na lamang ako nang buhatin ako ni Xavian at siniil ng isang malalim na halik. Kinaumagahan, nakaupo na ako sa sofa habang hinihintay kong magising si Xavian. Pinagmasdan ko siya habang mahimbing na natutulog. Lumakad ako palapit sa kama at hinaplos ang makinis niyang pisngi. Ang gwapo mo talaga, honey. Bulong ko. Hinalikan ko siya sa kanyang pisngi. Ngiti-ngiti ako na tumayo para iwan sana siya nang bigla na lamang niya akong hawakan sa aking kamay at hinila. Nahiga ako sa kanyang dibdib. Ngiti-ngiti siyang niyakap ako ng mahigpit. Good morning, honey. Bati niya sa akin. Ginawaran ko siya ng halik sa mga labi. Good morning, honey. Maganda ka na at mag-uusap pa tayong dalawa. No, it can wait. Let's stay for a while. Cuddling. Tigil niya at mas hinigpitan pa ang pagyakap sa akin. Pinakinggan ko naman ang lakas ng tibok ng puso niya. Napapikit ako. Parang musika yon sa aking pandinig. Nakakagaan at nakakapanatag ng dibdib. Mahal na mahal kita, Xavian. Kaya huwag mong isipin na babalikan ko si Kent. Naroon lang ako kahapon dahil may kinuha akong mahalagang dokumento. Kung ano man ang pinakita sa'yo ni Maricar, huwag kang maniwala dun. What do you mean, honey? Anong dokumento?
Dokumento sa mga bank transactions ni Kent at Maricar, honey. I think sila ang dahilan kung bakit nawawala ang pera sa kumpanya. Nakita ko yon nang magkasama pa kami ni Kent. Pero hindi ko naman pinansin dahil hindi ko naman alam ang tungkol doon. Sumagi lang sa isipan ko kahapon nang banggitin mo ang problema sa kumpanya. Humigpit ang pagkakayakap sa akin ni Xavian nang marinig ang mga sinabi ko. Serena, really? You put yourself in danger because of that? What if Kent finds out about it? I'm sure he will do something bad to you. Di ko kakayanin kapag may nangyari sa'yo, honey. Hinayaan mo na lang sana. Magagawan ko yun ng paraan. Pero gusto ko lang makatulong sa'yo at sa kumpanya. Pinisil niya ang ilong ko at sinamaan ako ng tingin. You're really stubborn. Mahal ka naman. Sagot ko sabay pisil sa dibdib niya. Ngumiti si Xavian at biglang namula ang mga tenga at maging pisngi. God, you know how to get me, Serena. Okay, thank you for what you did. But there's no next time. That will never happen again. Noong nagkaayos na kaming dalawa ni Xavian ay kinuha niya ang dokumento sa loob ng vault. Tinawagan niya agad ang abogado at ang private investigator para imbestigahan ang mga dokumento na yon. Tumungo rin siya agad sa kumpanya para kausapin ang financial department team. Pinanatili niya ako sa bahay dahil ayaw niyang madamay ako kung sakali man na magkagulo raw sa kumpanya. Sinunod ko naman siya para hindi na siya mag-alala sa akin. Buong maghapon hindi ako mapakali sa loob ng mansyon. Nag-arrange na lamang ako ng bulaklak habang hinihintay ko si Xavian. Pagdating niya ng pasado 5:00, agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Honey, kamusta? Tanong ko agad sa kanya. Bumuntong hininga si Xavian. You are right, honey. Kent, Maricar, and her father are behind all this. Sila nga ang nagnakaw ng funds sa kumpanya at pati na rin sa sales. Kung hindi pa napansin ang isa sa mga loyal employee mula sa financial department, ay baka hindi napansin ang mga ginagawa ng ama ni Maricar. Nahirapan sila dahil hindi natabunan ang recordings ng sales at funds dahil natanggal ko si Kent sa trabaho. Hindi ako makapaniwala na magagawa nila ito sa kumpanya mo, honey. Binaon ni Xavian ang mukha niya sa aking leeg. Ramdam ko ang pagod niya. Yeah, me too, honey. But it is not impossible also. Kapag pera ang usapan, lahat ay gagawin para doon. Hinaplos ko ang kanyang batok at pinisil iyon. Rinig ko ang pag-ungol ng malumanay ni Xavian. Saan na si Kent at Maricar? Pati ang ama niya. Nahuli na ba sila? Yes, honey. They are now in jail. Inamin nilang lahat kanina nang tanungin sila ng mga pulis. Hindi na rin sila makatanggi dahil matibay ang ebidensya na siyang nakuha mo. So, thanks to you, honey. You saved me and the company from trouble. Basta para sa'yo, honey. Ang gusto ko ay hindi ka mahirapan. Hinapit ako bigla ni Xavian sa aking bewang at ginawaran ako ng halik sa aking mga labi. What reward do you want, honey? Reward? Ano bang klaseng reward ang ibig mong sabihin? Panunukso ko sa kanya. Anything, honey. I'll give it to you. Wala akong maisip, honey eh. Seriously? How about a date or a vacation? Where do you want to go? Nag-isip ako ng malalim. Kahit saan? Yeah, wherever it is, honey. Di, tumungo tayo sa Canada. Tumawa ng malakas si Xavian. Wow, I really expect that you will choose Philippines. But of course, we will go to Canada. Dahil sa sobrang excitement ay niyakap ko ng mahigpit si Xavian at pinugpog ko siya ng halik. Tuwang-tuwa naman siya roon at parang bata na nagpalambing sa akin. Nakulong nga si Kent at Maricar dahil sa ginawa nilang pagnanakaw sa kumpanya ni Xavian. Naging matagumpay naman ang aking flower shop at nagkaroon ng mga branches sa iba't ibang lugar. Naging partner ko naman ang aking best friend na si Rhea. Tumungo kaming dalawa ni Xavian sa Canada. At doon kami nagbakasyon ng pansamantala. Inakbayan niya ako habang nakatanaw kami sa magandang tanawin mula sa hotel na tinutuloyan naming dalawa. Honey, thank you. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakarating dito. Malumanay na saad ko. I can do everything for you, honey. I want you to be happy. Gaya nga ng sinabi ko sa'yo noon. Hinarap ko si Xavian at niyakap ko siya ng mahigpit. Hinugot ko sa bulsa ang pregnancy test na siyang pinabili ko sa kanya kanina. Oras na para tingnan natin ang resulta nito, honey.
Sambit ko sabay pakita sa kanya ng pregnancy test. Pero nakatakip ang kamay ko kung saan makikita ang resulta noon. Ilang beses na bumuntong hininga si Xavian. Umuusal na rin siya ng dasal. Tinitigan niya ako ng malalim sa aking mga mata. I'm ready, honey. Let's look at the result now. Tumango naman ako sa kanya habang nanginginig ang aking kamay na nilapag iyon sa ibabaw ng glass table. Dahan-dahan kaming lumapit doon para silipin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang pulang linya. Nilingon ko si Xavian. Naabutan ko siyang nakatulala lang habang hindi kumukurap. Honey, okay ka lang? Tanong ko sa kanya. Buntis ako. Magiging ama ka na. Tumango siya habang hindi pa rin inaalis ang mga mata sa pregnancy test. Magiging ama na ako. Oo nga, ano? Hindi ka ba masaya? Masaya ako, honey. I just imagined our babies growing up. Kinurot ko siya at pinisil sa pisngi. Grabe ka ah. Advanced na agad ang nasa isip mo. I'm just excited, honey. Thank you. Dalawa na kayo ni baby sa buhay ko. I'm the happiest man in the world. I love you both. We love you too, honey. Ginawaran ako ng halik ni Xavian sa aking mga labi. Hindi ko maitago ang saya na nararamdaman ko. Hindi ko akalain na matatagpuan ko ang isang lalaking katulad ni Xavian. Ang lalaking nagligtas sa akin mula sa lalaking hindi ako pinahalagahan. Ang lalaki na siyang nagparamdam sa akin ng sobrang saya at pagpapahalaga. At iyon ay si Xavian Wellington, ang asawa kong CEO. Wakas.